Hoy, Pilipinas, magandang araw po sa inyo. Luzon, Visayas at Mindanao, kumusta po kayo? Aba, itong si Roque, nahihibang na talaga ito ka-coffee. Kung ano na pumapasok sa isip niya Ano to, panic? Takot? Bakit ka ganyan? Paano daw po? Itong si PBBM daw po, addict daw ito sa kapangyarihan. At ayaw daw pong umalis dyan sa pwesto. Sir, malinaw yan sa ating saligang batas. Alam mo yan, na wala naman tayong re-election para sa pagka-presidente. So pagkatapos ng term niya, tapos na si PBBM dyan. Pero kabado ito kasi baka hindi na makatungtong si Sara Duterte sa pagka-presidente. Una, impeachment. Pag na-impeach yan. Pangalawa, kinakabahan dahil baka si Romualdez daw po ang pumalit. And then after Romualdez, ay si Sandro Marcos na. Sir, baka kay Sandro Marcos dapat kang kabahan. Mukhang susunod na presidente si Sandro Marcos at napakahusay nito. Si Sara Duterte nga, walang binatbat dyan kay Sandro Marcos. Kahit pagharapin mo yan sa debate, hindi uubra yan Si Sara, dito kay Sandro Marcos, very composed, very controlled. Itong si Sandro Marcos, kung magsalita, mapapahinto ka talaga As compared kay Sara, wala kang mapipiga. Anyway, sige. Ito headline ng Abante News Online. Kitang-kita ang takot, ang pangamba ni Roque dito. Ibinunyag ni dating presidential spokesperson Harry Roque ang plano di umano. Yan ka na naman sir Nag-imbento ka na naman May plano na naman daw. Saan mo na naman napulot yung plano na yan? Fake na naman yan. May plano umano ng mga Marcos na manatili sa posisyon. Sir, paano mo malalaman yung plano na yan? Hindi ka nakakatuntong ng Malacanang. Kung magpaplano man yan, definitely hindi ka invited. At kung magpaplano man yan, hindi mo malalaman yan dahil itatago sa'yo yan. Pero bakit ngayon nag-iimbento ka? Plano daw po di umano ng mga Marcos. Problematic na agad Plano di umano. Hindi sigurado. And again, paano ka nagkaroon ng access sa plano? Dinaig mo pa yung mga miyembro ng gabinete. Ano yan? Close kayo? Isinusuka ka nga Ano, close kayo na itetext ka? Roque, ganito plano ko. Hindi ako alis dito sa pwesto. Ganon. Naku, assumption na naman ito. And may maniniwala na naman ng mga DDS. Ibinunyag ni dating presidential spokesperson Harry Roque ang plano di umano ng mga Marcos na manatili sa posisyon kung saan kapag matapos umano, buro umano ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos ay inaasahan nilang pumalit si House Speaker Martin Romualdez. Yun pa lang Marcos ba si Romualdez? Malinaw na malinaw Romualdez, hindi siya Marcos. Yung kasundo siguro, magkaalyado siguro, pero hindi naman Marcos si Romualdez. Pinsan yan ka-coffee. Para matama lang natin yan. Anya, ang susunod naman kay Romualdez ay si Presidential Son at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos. Eventually si Sandro, malaki ang chance niya na magiging presidente. Kabado masyado to, si Roque. Papalit daw si Romualdez. Pagkatapos si Romualdez, yung si Sandro Marcos, yan daw po yung plano. Yan, ang hilig mo sa plano. Tingnan nyo yung mga assumptions ninyo. Kayo napapahamak dyan sa mga assumptions ninyo. Hindi lang yan, ka-coffee. Meron pa. Yung pagkaka-impeach ni Sara Duterte, tingnan mo kung gaano ka-bitter itong si Roque. Tingnan ninyo. Nagbintang na naman. Ang hilig magbintang nito mga to. Patunayan ninyo. Sampahan ninyo ng kaso. Mga abogado kayo, magagaling kayo mga abogado, magsampa kayo ng kaso. Sabi niya, House of Crocs, mga buhaya ka-coffee. House of Crocs, yung House of Representatives, sinutukoy niya dyan kasi napakiramdam nila, nagsabuatan itong mga mambabatas dyan sa HOR para ma-impeach si Sara Duterte. House of Crocs, swimming in cash today. Happy spending Crocs. Your souls will be damned soon. Oy, nainggit na naman ito. Siguro gusto isama siya. Hindi ka na isama. Mag-congressman ka muna. Pag nanalo ka sa pagka-congressman, yan, masasama ka na diyan sa sinasabing House of Crocs na yan. Oy, kung magsalita si Roque parang walang nakaraan Parang walang background Kung magsalita linis-linis Happy spending Crocs, your souls will be damned soon. Sabihin niya rin sa sarili niya yan, hindi yung ganyan lang ng ganyan yan. Sinagot siya dito. Nagsalita po dito si isa sa mga chairperson ng Quadcom. Itong si Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barber. Sige, pakinggan natin ka-coffee yung kanyang statement dito. Kasi bago yan, may pinapakalat sila mga pictures ka-coffee na may mga kahon-kahon ng salapi. Edited ka-coffee, nasa loob ng sasakyan, may mga kahon. Yung original photo, walang pera.
Pero yung mga edited photos, may mga pera na libo-libo, kahon-kahon, yun daw po yung ibinayad para ma-impeach yang si Sara Duterte. Wow, sa dinami-dami niyan, ang Makabayan Black, susuhulan mo, hindi lalong nagsalita yung Makabayan Black na yan. Magsusumigaw yan, sinuhulan kami ni Romualdez. Di sirang-sira si Romualdez yan, sa tingin mo gagawin ni Romualdez yan? Suhulan, pati yung mga Makabayan Black, sige, bumoto lang kayo. Hindi nyo kasi matanggap na matibay yung grounds ng impeachment ni Sara. Kaya nga napakaraming pumirma Kasi kumbinsido sila, talaga nagkamali si Sara. At mapatutunayan yan dyan sa impeachment trial na gagawin dyan po sa Senado. Anyway, sige. Tingnan natin itong pahayag na ito ni Kong Barbers patungkol dito sa mga aligasyon, sa mga bintang ni Roque na lumalangoy sila sa salapi dahil sa pagkaka-impeach kay Sara Duterte. Walang kapalit. Nagkaroon po ng consultation ng mga political party. Walang kapalit. Nagkaroon po ng consultation ng mga political parties, no? Sila po ay nabigyan ng kopya itong complaint ito, pinag-aralan, inanalyze po nila at pumirma po ang ibang mga membro na sumang-ayon po dito. At wala Imagine mo yun, Sige, dito muna tayo sa first point ni Kong Barbers. Nagkaroon ng consultation yung mga partido. Marami kasing partido, hati naman ng Kongreso, di ba? It's just that, kung titingnan mo kasi kung umakto sila solid, di ba? Nagiging nagkakaisa sila kasi common enemy. Ang kaaway nila itong mga Duterte kasi obvious naman ang ginagawa ng mga Duterte sa kanila, no? Imagine mo magkakaibang partido yan, magkakaibang prinsipyo yan, magkakaibang paniniwala, pero nagkaisa sila. Imagine mo, nagkasundo sila. I-impeach si Sara Duterte. Hindi mo kailangan bayaran, nagkasundo sila, nag-usap-usap sila. Kung sino man po yung nag-initiate niyan, halimbawa Party A o Party B, ito po yung ating complaints, ito po yung mga ebidensya natin, ganito po katibay yung mga paratang natin, ito yung mga grounds kung bakit natin dapat i-impeach si Sara Duterte. Nakumbinsi. Iba-ibang partido yan, ka-coffee nakumbinsi. Sige, bumoto tayo pabor dito para ma-impeach na yan si Sara Duterte. Nagkasundo. Imagine nyo yan, ka-coffee. Actually, hindi ko na-imagine ko na, pero paulit-ulit ako doon sa imagine ninyo. It is uncommon na mangyayari mo. Hindi mo to expected na halos magkakaibang partido nagkasundo except doon sa mga bataan ni Sara. Yung mga kaalyado nila dyan, syempre yung kapatid niya, si Pulong, si Ungab, si Alvarez. Hindi magsisipirma yung mga yan. Nagkasundo ito para ma-impeach si Sara Duterte. Kung hindi matibay yung grounds yan, hindi yan magkakasundo yung mga yan. Ang kapalit dito, ito ang issue po dito ay transparency, accountability, at saka yun ang ating dito. Kailangan magkaroon din tayo ng ng paninindigan na magkaroon ng hustisya sa both sides, no? Hustisya, maaari, sa ating mga nag-aakusa at hustisya rin po sa mga inaakusahan. Okay, correct. Wait. Second point niya, justice, no? Accountability. Ang panawagan ng grupo nila ng Iglesia ni Cristo, sama na natin yung Iglesia ni Cristo. Ang panawagan ng grupo nila Duterte, wag nang matuloy yung impeachment na yan, di ba? Yan malinaw naman yan kung bakit yung purpose nag-rally ng Iglesia ni Cristo para suportahan yung statement ni PBBM na ayaw sa impeachment. Imagine mo, kung pakikinggan yan ng mga mambabatas, sinong mananagot? Hindi parang kinonsinti lang natin na malinaw pa sa sikat ng araw na sumusuhol si Inday Sara Duterte sa mga opisyal ng Department of Education, bakit ka manunuhol, anong kapalit, etc. At hindi lang isang beses, several times, 9 months sumusuhol. Yung Mary Grace Piatos issue, yung confidential funds issue, binerify ng PSA, walang mga taong ganyan, hindi nag-e-exist yan. 125 million winaldas in 11 days, impossible, paano mauubos yan? Iba't ibang lugar pa, paano yan, nag-chopper pa ikot-ikot. Anyway, sa punto na malinaw na nagkamali si Sara Duterte. Pero kung papakinggan mo itong panawagan ng Iglesia ni Cristo at panawagan ng mga grupo nila Sara Duterte na wag nang ituloy ang impeachment na yan at mag-focus tayo doon sa mabibigat na usapin. Kung ganyan ang prinsipyo mo, ano yun? Absuelto lang natin si Inday. Wag na siyang panagutin sa kasalanan niya. Okay, quits na tayo. Diba? Sinong accountable? Ang bawat opisyal ng gobyerno ay accountable yan. Dapat silang managot kapag nagkamali sila. At ang kaparusahan ng pagkakamali ng mataas na opisyal ng gobyerno tulad ni Sara ay impeachment.
Una pa lang yan ha, una. Second, yan po ay paglabag sa konstitusyon. Kapag hindi inaksyonan ng House of Representatives, kasi sinasabi binayaran sila binayaran man yan o hindi, regardless, kailangan nilang aksyonan yan dahil yan ang utos ng saligang batas. Mandato yan, hindi yan opsyon. Aksyonan ninyo yan dahil nakasaad yan sa Supreme Law of the Land, sa ating konstitusyon. Mas mataas, pinakamataas, wala nang tataas pa sa konstitusyon. Aktuhan ninyo yan, once na may nagreklamo, aktuhan ninyo yan. Hindi yan opsyon. Magkabayaran man o hindi, kailangan nyong gawin yung trabaho ninyo. I hope nagigets nyo yung punto ko, Ka-Coffee. Kailangan may managot at kailangan gawin ng House of Representatives yan. Huwag na natin pag-usapan kung nagkabayaran o hindi o kung ano man po yung arrangement, ano yung agreement, hindi natin alam yan. Kasi wala naman tayo dyan sa loob. Hindi tayo nag-a-assume. Hindi gaya ni Roque na nag-a-assume na ganito yung plano ng mga Marcos na manatili sa pwesto. Lalabas na katotohanan kundi po tayo dadaan sa isang proseso na nakasaad din po sa ating saligang batas. Exactly. Kaya yung salamat po. Yung punto, kaya po yung punto na merong kapalit ay wala pong katotohanan yan. Time and again, the President has never interfered with the affairs of Congress. Specifically, itong mababang kapulungan. No? Ito po ay independent sa ating ekutibo. And kahit na po kaliwat kanan ang posasyon sa kanya, nananatili po yung independence at integridad ng ekutibo at saka... Okay, cut muna natin si Kong Barbers dyan. Hindi maniniwala, definitely. Ang mga DDS hindi maniniwala dito sa sinasabi ni Kong Barbers na hindi lang ialam si PBBM kasi naka-narrative na nila yan Actually, yan din ang sabi ni Sandro kahapon na walang hand dyan si PBBM. Siyempre, di sila maniniwala dyan. Kasi siyempre, paniniwala nila si PBBM ang may kapakanan yan. Sinabi na rin natin yan sa previous vlogs natin, anong mapapala ni PBBM, bakit niya ipupush yung impeachment na yan? Wala siya dyan. Kumbaga, hindi siya yung magbibenepisyo dyan kahit matuloy man yan yung impeachment na yan. Sinasabi ni Kong Barbers, walang say si PBBM dyan dahil independent ang legislative at ang executive. No? Pero, kahit anong paliwanag ni Kong Barbers, malinaw na yan, nakatatak na sa isip yan ng mga DDS, nagsisinungaling siya dito at hindi siya paniniwalaan dyan. Wag na, kahit ulit-ulitin natin yan, never na. Close na yung isip ng mga yan dahil kailangan nila birahin yung mas mataas, si PBBM. Kasi ang gusto nilang palabasin, someone is controlling, someone is parang puppeting, di ba? Nagko-control na ito ang dapat gawin ng Kongreso, etc., etc., etc. At bintang nila yan kay PBBM. Kahit ipaliwanag pa yan ng ilang mambabatas, malinaw na yan na hindi paniniwalaan yan ng mga DDS. So, tama po yung sinasabi ng ating Pangulo dyan. At yan po ay hindi lamang po tamang gawin, kundi yan po ay nakasaad sa ating saligang batas. Okay. Well, clear. Malinaw na malinaw ang argumento. Kailangan matuloy yan ng impeachment. A matter of time lang yan. Ngayon, pinag-uusapan yung technicalities kasi mga legal luminaire, Ka-Coffee, mga eksperto sa batas na mismong sila hindi na sila magkasundo. Ano ba dapat yan? What if mag-resign si Sara Duterte? Magpo-proceed pa ba yung impeachment? Kasi pag nag-proceed yung impeachment, once convicted si Sara, hindi siya makakatakbo. Or, if nag-resign siya, totally stop na yung impeachment and then pwede pa tumakbo si Sara Duterte. Hati yung opinion dyan, Ka-Coffee. Even mga lawyers na ito, mga big-time lawyers na to, hindi rin sila magkasundo dyan. Iba pang usapin, paano po yan? Mag-i-end na po yung Kongreso sa June 30. Ano yan? Dapat ba madesisyon na yan before June 30? Or sa next Congress na, sa 20th Congress na, etc. Another factor, nakalagay din sa Constitution natin na once in a year lang, pwede mag-conduct ng impeachment trial dyan. So, maraming usapin pa, Ka-Coffee, na hindi pa malinaw. So, actually, sino ba mag-i-interpret niyan? Kundi Korte Suprema din naman ang tutukoy niyan. Hintayin lang natin, Ka-Coffee. Pero may nalalabi pa namang araw, nasa Kongreso po yan, nasa Senado pala yan. Ang bola ay nasa Senado. Pakinggan sana ni Chis Escudero ang boses ng taong bayan. Dinggin yan, magpaspas sila dyan. Ayusin na nila yung kanilang rules on impeachment trial para mag-proceed na po yan. At para mapanagot na yung mga dapat mapanagot. Dahil yan po ang hinihintay ng taong bayan. Huwag nang papwestuhin yan dahil nagkasala yan at may kasalanan siya, si Inday Sara Duterte. At dapat siyang managot dyan. At isang penalty dyan, huwag nang pahawakin ng kahit na ano pang pwesto sa gobyerno. Or else, gagawin niya na naman yan. Diba? At mangyayari lang yan through impeachment. Once na ma-convict na siya sa impeachment trial, hindi na siya makakatakbo sa anong posisyon. Ibig sabihin, naproteksyon na ng gobyerno. Naproteksyon na ng asset ng gobyerno at ang taong bayan dahil hindi na siya mawawaldas ulit
ng isang Sara Duterte. Malinaw na malinaw yan. O siya, sige, i-komento ang inyong mga opinion, reaksyon dyan sa ating comment section para mabasa po yan ng iba natin mga ka-coffee. Mga nasa Facebook ka-coffee, please like and follow. Baka di pa po kayo naka-like and follow mga nasa YouTube. Click lang po na subscribe dyan sa baba at hit the notification icon para updated na rin po kayo sa ating mga bagong upload. Ako'y pansamantala muna magpapaalam sa inyo ka-coffee. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo, nasan man po kayong panig ng daigdig at ang kapitayon. Paalam po, bye-bye.